Matapos ang matinding revelasyon na si Uzuki pala ang espiya, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 115 at 116 ng Sakamoto Days. Sa wakas, malalaman na natin ang susunod na mangyayari matapos ang nakabibitin na karaang episode, kung saan ay magsisimula na ang Round 2 sa pagitan ng grupo ni Sakamoto laban sa dalawang assassin. Kaya siguradong isang matinding bakbakan ang nakaabang sa chapter na ito, mga kaibigan. This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang isena kay Asaki na sinabihan si Uzuki na kumpletuhin na raw ang misyon nito bilang isang espiya at patayin ang mag-ina ng chairman. Ngulit mariing sinabi ni Uzuki na hindi niya ito kayang gawin. Hindi niya raw kayang saktan ang mga inosenteng tao. Sagot naman ni Asaki, ganun ba? Sayang, at nagsimulang magsalita tungkol sa Alcamar Orphanage. Bago pa makapagsalita ng tuluyan si Asaki, sinabi ni Uzuki na embes na ang mag-ina ang patayin, si Kindaka na lang ang kanyang target. Ngulit sagot ni Asaki, huwag daw itong maglokohan. Ang plano ay gawing hostage ang asawa at anak ng chairman para pain at mapapunta nila ito sa isang lokasyon. Sagot ni Uzuki, hindi ba't ang bulong punto nito ay para ikaw na ang maging bagong chairman ng JAA? Dagdag pa niya, si Kindaka raw ang liga ng order at si Yutsumura naman ang right-hand man nito. Kaya dalawa silang mga balakid na hindi pwedeng iwasan at siya mismo ang aalis sa dalawa para hindi na kailangang idamay pa ang pamilya ng chairman. Ngulit mariing sagot ni Asaki, huwag daw mag-iilusyon si Uzuki dahil kung posible pa yon, matagal na raw niya itong nagawa. Pero ipinaliwanag ni Uzuki na dahil injured si Kindaka, kaya na raw siyang patayin kahit ikamatay pa niya basta huwag lang idamay ang asawa at anak ng chairman. Dito naman ngumiti si Asaki at sinabing tatanggapin niya ang proposal ni Uzuki pero may dagdag na kondisyon. Kung pumalpa na nga si Uzuki, papatayin daw niya ang isang bata sa Alcamar Orphanage at binanggit pa niya ang silver-haired na bata na lagi raw nagdudulot ng problema. Na siya raw ang magandang oportunidad na mawala. Agad na nagalit si Uzuki at sumigaw, "Si Gaku! Huwag mong sasaktan si Gaku!" Dito naman tumawa si Asaki at binitiwan ang kanyang pagbabanta. Habang pinapawisan si Uzuki sa matinding tensyon, bigla namang lumitaw si Rion sa kanyang likuran. "Huwag kang kikilos," sabi nito habang nakatutok ang baril. Laking gulat ni Uzuki, lalo nang marinig niyang sinabihang ibaba ang cellphone at ilagay ang kanyang mga kamay sa batok. Sa isip ni Uzuki, nagtatanong siya kung narinig ba ni Rion ang buong tawag. Handang-handa na sana siyang umatake, pero bigla na lang siyang inakbayan ni Rion at tumawa. Ang seryoso ng mukha mo kanina, nanigas ka talaga na parang totoo. Pinapatay mo raw ako? Sabay tawa at alis ni Rion na nagsabing, tawagan mo na lang ulit ang girlfriend mo o baka nanay mo yon. Tumanggo na lang si Uzuki at sinabing, oo, susunod na ako, bago tuluyang tinapos ang tawag. Nagpatuloy na sila sa pag-escort at sinabi ni Kindaka na less than 60 kilometers na lang bago makarating sa airport. Mahigpit pa ang bilin niya na huwag nilang ibaba ang kanilang guard. Kung inaantok daw sila dahil sa kanilang lunch, masaya raw siyang ipabaon silang bala sa kanilang mga katawan. Sabay sagot ng tatlo, masusunod po. Makikita naman si Uzuki na may hawak na litrato habang nagmamaneho. Nagtanong si Rion, anong litrato yan? Sagot ni Uzuki, litrato ito ng mga kaibigan ko sa orphanage. Kapag natakos na ang misyon na ito, magpapahinga muna ako mula sa JCC at mag-spend ng time kasama sila. Sagot ni Rion, ang saya naman yan. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mamamatay. Maya-maya pa ay may napansin si Rion mula sa malayo. Sa ibabaw ng tulay ay makikita si Higuchi. Hawak-hawak ang kanyang sniper rifle at agad itong nagpaputok. Buti na lang at mabilis na napatabi ni Rion si Uzuki. Yun ang siraulong taong nangungulikta ng mga good deeds. Bulalas pa niya. Makikita naman si Higuchi na agad tinapon ng rifle at sumigaw, ibigay niyo sa akin na mag-ina, mga basura. Kasunod niyan ay pinagbabaril siya ni Sakamoto at Nagumo, ngunit naiwasan ito ni Higuchi habang ginagamit niyang panangga ang kakaibang armor weapon na parang armor. Bigla niyang pinindot ang isang mekanismo at sumabog ang bahagi ng tulay, dahilan para magkaroon ng daan sina Uzuki. Kaya kaagad na pinalitan ni Rion si Uzuki sa pagmamaneho at siya muna nag-drive.
Bago tuluyang gumuho ang parte ng tulay, ay nakatawid na sila sa kabila. Subalit nag-aalala ngayon si Rion para kina Kindaka at sa mag-ina. Sabi pa niya, bago pa mag-collapse ang bridge, dapat makatawid na kayo. Ngulit bago pa siya makapagtapos ay biglang dumaan si Kindaka. Buhat-buhat ang mag-ina. Nagulat si Rion sa bilis nito. Kumusta naman daw ang mag-ina? Sa isip ni Kindaka, ramdam niya ang sakit sa kanyang likod. Ngulit tiniis niya ito. Samantala nagsalita si Higuchi. Hindi talaga ako tumitigil sa pag-iipon ng mga mabubuting gawain. 6 na points ang pagligtas ng tao. Dumating naman dito si Nagumo at nagtanong, "Nasaan na ba si Sakamoto?" Nagulat si Rion at sumagot, "Kailan ka pa nakarating dito?" Sabi naman ni Uzuki, "Hindi na makakapunta si Sakamoto rito. Nagkulaps na ang tulay." Ngunit sagot ni Rion, "Hindi. Makakahanap siya ng paraan." At makikita nga si Sakamoto. Tumalon at agad nagputol ng isang malaking lubid gamit ang baril para hindi mahulog. Sa ibaba ay may isang ferry na kanyang ginamit, full throttle, para mag-gain ng momentum. Tumalon siya mula roon, dumaan sa gilid at nakabalik pataas. Sa wakas, nakarating siya kina Rion at bitin sa lubid, saka bumitaw. Laking gulat ng lahat. Sabi ni Sakamoto, "Pasensya na, pinaghintay ko kayo." Sagot ni Rion, "Akala ko tatagal ka pa." Samantala, nakatingin si Higuchi sa kanila at nagtanong, "Bakit? Diyos ng pagpatay, sagutin mo ako. Nag-iipon ako ng mga mabubuting gawain para makapatay ako ng maayos. Pero hindi ba sapat yun? Nakakasawa na. Kung ganon, nanakawin ko na lang ang mga virtue points ninyo." Sabay tumawid si Higuchi sa kabilang tulay gamit ang kanyang booster sa kamay. Sabi pa niya, "Dapat ay nakapag-meet up na ako ngayon kay Koba." Ngulit biglang may lumitaw sa kanyang likuran. Si Sakamoto sakay ng sasakyan. Agad niyang sinuntok ang batok ni Higuchi. "Takos ka na," wika niya. Sabay sabi ni Higuchi, "Tignan natin kung sino ang mas virtuous sa atin." Tinatanong pa niya si Sakamoto, "Ilang virtue points na ba ang naipon mo?" Sagot naman ni Sakamoto, "Bakit mo naman ginagawa ang mabuti para makapagpatay ka lang?" Dito numiti si Higuchi at sinabing, "Ha? Gusto mong malaman? Hindi man lang yan natanong sa akin ni Koba. Noon, isa lang akong third-rate assassin. Pero isang araw nakagawa ako ng mabuti. Trip ko lang noon. Baka mensahe ng Diyos. Nilinis ko ang basura. At sa susunod na mission, ako lang ang nakaligtas. The lone survivor. Doon ko na-realize na kung mag-iipon ka ng good karma, tutulungan ka ng mga Diyos ng pagpatay." Dagdag pa niya, "Simula noon marami na akong ginawang mabuti. Nakapag-build up ako ng good karma sa pamamagitan ng pagligtas ng mga walang silbing basura." Tinaratanong naman ni Sakamoto, "Paano mo nalalaman kung basura ang isang tao?" Sagot ni Higuchi, "Sinusubukan ko sila. Pinapatay ko. Kapag mabilis silang namatay, mahina ang good karma nila. Basura sila." Sagot ni Sakamoto, "Ibig sabihin dahil hindi mo pa kami napapatay dahil hindi kami basura?" Naiinis na sagot ni Higuchi, "Oo, pero baka tsamba lang na nakasurvive kayo. Kaya uulitin ko para masigurado. Ang bobo mo talaga, nakakainis." Sa isip naman ni Sakamoto, hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasabi niya at ako pa ang tinatawag niyang bobo. Samantala makikita na sina Kindaka at ang grupo ay nakapasok na sa tunnel. Naitanong ni Konomi, "Naayos lang ba yung iniwan natin kay Sakamoto sa bridge?" Sagot ni Rion, "Naayos naman." Tanong pa ni Konomi, "Pero kaibigan niyo po siya, di ba? Hindi po ba kayong nababahala?" Sabi ni Rion, "Kaibigan ako ni Sakamoto." Dugtong naman ni Nagumo, "Kayong dalawa noon ni Sakamoto ay magkaibigan na rin, di ba? Bago pa ako mag-join sa Assassin's Department." Sagot ni Rion, "Oo, marami kaming naging kaibigan noon. Pero habang tumatagal, nagfe-fade din sila. Hanggang 2 na lang kami ang natira. Kaya napaka-boring sa JCC. Isang daming mong pwedeng maging kaibigan pero mawawala. Sabi naman ni Konomi, "So kayong tatlo pala ay best friends?" Laking gulat ni Nagumo, ngunit sagot ni Rion, "Hindi ako sigurado dyan." Ngumiti si Nagumo at sinabing, "Huwag ka nang mahiya." Kaya sagot naman ni Rion na minsan kasi gusto raw niyang patayin ng dalawa, kaya raw niya kinukonsiderang kaibigan ng mga ito. Nasabi pa ni Rion, "Huwag mo akong hawakan, Nagumo." Sabay sinuntok niya ang mukha nito, mga kaibigan.
Tinanong naman ni Kinda si Usuki kung ano raw problema at bakit wala itong imik simula noong pag-alis nila sa rest area kanina. Sagot naman ni Usuki na ayos lang daw siya. Maya-maya pa'y may narinig na crack mga kaibigan sa isang bahagi ng tunnel hanggang sa biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang harapan na nag-block sa kanilang daanan. Makikita naman si Koba na nasa itaas at nagsabing, mas marami pala kayo kaysa sa inaasahan ko. So, nagtagumpay pala si Gucci. Sabi naman ni Nagomo, yung taong gumagamit ng poison. Sagot naman ni Ron, iniisip ba raw ni Koba na kaya niyang talunin sila? Pero pinaalanan ni Kinda na maaring trap iyon kaya mag-ingat daw sila. Mabilis kumilos si Nagomo pero mas mabilis si Ron at siya ang unang umatake kay Koba. Naiinis si Ron dahil hindi niya ito natamaan. Sa isipan naman ni Koba, napakabilis daw ng babaeng ito pero mas mainam raw yun. Maya-maya pa, biglang sumama ang pakihamdam ni Ron at nasabi sa kanyang isipan, ano ito? Lason? Pero hindi naman daw siya nahawakan ng lalaki. Makikita rin na naapektuhan si Nagomo. Sabi ni Kinda, poison gas ito. Ipinaliwanag naman ni Koba na magaling akong nakakapag-produce ng sarili kong proprietary poison gas na nagbe-blend sa loob ng aking katawan. Ang poison na ito ay walang amoy, walang kulay, at napaka-lethal pa. At sa isang masikip at saradong lugar, mas nagiging deadly ang kombinasyon. Kinamusta naman ni Iko ang lahat. Sabi ni Usuki, wag daw silang kikilos. Sabi ni Ron, ang mag-ina raw at sila Usuki ay naapektuhan na rin ng poison. Tinanong niya kung gumagana ba ito sa ibang tao. Sagot naman ni Nagomo, maaring nagre-require daw ito ng certain condition. Naisip ni Kinda, ano raw kaya iyon? Ang distansya ba sa kalaban? Ang heart rate? O body size? Nakakainis raw dahil kung wala silang gagawin ay mapapahamak sila. Habang nag-iisip si Kinda, nagsalita si Koba. Once na tamaan na kayo ng poison, may 10 minutes pa kayo bago mamatay. Yung iba under a minute lang, patay na. At hindi ito kumakalat kaya low risk, pero guaranteed kill talaga. Ang poison ang ultimate killing method. Samantala, balik tayo kay Sakamoto kung saan may nangyayaring mga pagsabog. Sabi ni Higuchi, siguro ubos na ang mga kaibigan ni Sakamoto ngayon. Sagot ni Sakamoto, hindi sila mahihina. Tugon ni Higuchi, yun na nga ang problema. Kapag malakas ang kalaban ni Koba, mas nagiging lethal siya, lalo na pagdating sa babaeng kagaya ni Ron. Ayon kay Gucci, ang babaeng iyon ang unang mamamatay. Sumagot si Sakamoto, yan ba ang sinabi ni Higuchi? Dagdag pa nito, ang poison ni Koba ay napakasakit. Parang tinanggal ang bitoka mo. Yung iba nga nagko-commit ng suicide dahil sa sakit. Kaya habang nagsasalita pa si Gucci, mabilis nang sinuntok siya ni Sakamoto ng sobrang lakas na nabasag ang kanyang armor weapon. Sabi ni Sakamoto, kung ganon, dapat mas bibilisan ko na pala. Kitang-kita na patalsik si Gucci at napuruhan ng husto. Sa isip niya, anong nangyari? Isang pagsabog lang. Buhay pa ako. Pero isang blow lang iyon at bigla nang nag-iba ang vibe ng kalaban. Napakalakas niya. 100% patay na ako. Karma. Wala na akong sapat na points mula sa paggawa ng mabuti. Kailangan kong mag-ipon. Kaya kinuha ni Gucci ang isang trash bag at nilagay dito ang mga kalat sabay sabing, kailangan ko ng kahit konting good karma. Maya-maya pa'y may nasakyan na patungo sa naputol na bridge at nagsisigawan ng mga tao. Mahuhulog na tayo rito. Nawala ng bridge. Napansin ito ni Sakamoto kaya hinawakan siya ni Gucci sa binti at sinabing, gusto mong iligtas sila? Maari, hindi ko hahayaang makapag-ipon ka muli ng good karma. Sa isip ni Sakamoto, wala nang oras. Nakakita siya ng mga pamimingwit kaya agad itong kinuha at ginamit para i-hook ang sasakyan na pahuhulog na. Huminga siya ng maralim mga kaibigan at hinila ang sasakyan. Tinamaan pa nga Gucci at napasuka ito ng dugo. Sa isip niya, kung nakakapag-ipon lang sana ako ng dagdag pang good karma. Makikita naman na naligtas ni Sakamoto ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. Nagpasalamat ang dalawa at sabi ni Sakamoto, namimirigro ang kaibigan ko ngayon. Pwede pa ba akong umangkla sa inyo? Sagot ng dalawa, sure. So grabe mga kaibigan ang ginawa ni Sakamoto. Isang pang superhuman feat talaga. Pero kumusta na nga kaya ang kalagayan ni Narion at ng iba na namimiligro ngayon dahil sa lason ni Koba?
Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na siguradong magbabago ang takbo ng buhay ng ating mga bida o ng buhay nilang lahat, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang video, paki-like, comment at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you sa next video.